Hello mga Mars! Sa video ko na ito ay mapapanood din nyo kung paano namin ginawa yung pa-order namin nung araw ng Sabado. Napakahirap man ng sitwasyon namin sa araw na yun, pero salamat sa Diyos dahil nairaos namin ng maayos yung pa-order. Bakit ko kaya nasabi na mahirap mga Mars? Kasi yung araw na ito ng Sabado ay wala kami miski isang tendera. Meron kaming isa pang helper pero naka-assign sa mga hugasan. At nabanggit ko nga sa mga nakaraan ko pang video na yung isa kong tendera ay part-time job lang. Araw ito ng Sabado at ito rin yung araw ng kanyang flight papuntang ibang bansa. At meron pa akong dalawang tendera. Yun nga lang, yung isang tendera ay tinanggal ko na. Nagbawas kasi ako ng tao sa tindahan kasi medyo mabigat na yung paswelduhan. At bukod pa roon ay hindi na rin talaga maganda yung trabaho. Tapos, yung isang tendera naman, hindi na rin talaga maganda yung performance. Sa obserbasyon pa lang naming mag-asawa at panay na ang absent. At napansin naming mag-asawa na talagang toxic na, hindi na pwedeng magtagal. Kaya nakapag-desisyon kami na siya ay tanggalin na. Kaya sa ngayon ay kami na lang muna ang nagtitinda at nagbabantay ng tindahan. Katuwang namin yung aming dalawang anak. Pero dahil inaasahan ko na nga na araw ng Sabado marami kaming pa-order at meron pa kaming mga paninda. Kaya dapat talaga ay makapag-prepare kami ng mas maaga. Kaya nung Friday pa lang ay naghanda na kami ni Mister na ma-ready na lahat yung mga kailangan namin sa pagluluto sa umaga ng Sabado. Alam nyo Mars, yung pangyayari na ito ay talagang alam ko na imposible na magawa namin pero nagawa namin, naging posible. Yung unang plano talaga namin ni Mister sa araw na ito ay huwag kaming magbukas ng tindahan. Ang gagawin lang sana namin ay itong tanggap naming pa-order na napakarami sa araw ng Sabado. Alam nyo mga Mars, meron talaga akong ugali na nanghihinayang sa benta sa isang araw. Ang sabi ko kay Mister ay hindi pwedeng magluto kami na sarado yung tindahan dahil napakainit. Kailangan ay mabuksan yung tindahan para merong masingawan yung init na galing sa kalan. At naidagdag ko pa kay Mister na paano yan kung merong mga maghanap ng pagkain? Pwede naman tayong magluto ng mga panindang almusal kahit wag na mga ulam para sa pananghalian. At eto nga yung nangyari nung araw ng Sabado mga Mars. Friday pa lang ay nag-prepare na kami ng mga order para sa umaga ng Sabado at pagkatapos nun ay nagluto pa kami ng kakaning mga puto para paninda sa umaga ng Sabado. Meron din kasing pa-order na mga puto sa umaga ng Sabado kaya kailangan ay gumawa talaga ng kakanin. Siguro nakatulog na kami ni Mister mga alauna na ng madaling araw ng Sabado at nagising kami ng alas 5 ng madaling araw kasi dapat maaga kasi magluluto pa kami ng mga panindang almusal. Natapos naman kami ni Mister sa pagluluto ng panindang almusal ay mga alas 7 ng umaga kaya inumpisahan na kagad namin yung aming tanggap na pa-order na dapat alas 10 ng umaga ay maibuk na. At habang ginagawa namin ni Mister ang pagluluto sa mga pa-order ay lahat naman nakaprepared na. Yung mga karne na baka at baboy ay malambot na, ang gagawin ko na lang ay lulutuin sa lutong kaldereta at pork broccoli. Sa lahat naman ng mga gulay ay nakahanda na rin, nakahiwa na at nakahugas na, lulutuin na lang. Sa kabuuan ng luto namin sa pa-order na ito ay 8 kilo yung karning baka, 6 na kilo yung karning baboy, 6 na kilo yung seafood, 6 na kilo din yung chicken cordon bleu at 6 na kilo yung gulay na chop suey. At meron ding order na 2 malaking bilao ng special palabok si customer. Habang kami ay nagluluto ng aming pa-order na ito ay naubos naman lahat ng aming mga panindang almusal. Nang maubos yung kanin namin para sa umaga ay hindi na muna kami nagsaing para magtuloy-tuloy yung trabaho namin sa pa-order na ito at hindi kami maistorbo ng mayat-maya na mga bumibili. Kaya sa mga oras na ito na habang ginagawa itong pa-order ay wala kaming kanin. Hindi ko nga nasunod yung usapan namin ni customer na alas 10 ng umaga kailangan ay maibok na itong pagkain para madala doon sa kanya. Huli ko kasing niluto ay itong mga seafood. Natapos kong lutuin ito ay mga 10:30 na ng umaga at naibok ni customer ay alas 11 na. At dumating naman yung sasakyan na pipick up nitong order ay 11:30 na ng umaga. Ang nakakatuwa lang mga Mars na kahit hindi ko nasunod yung oras na alas 10 ay hindi naman nagalit yung customer.
naisip ko siguro baka bandang hapon pa talaga kailangan yung pagkain. At sa araw nga na ito ng Sabado mga Mars ay nagawa ko pang magluto ng aking mga panindang ulam para sa pananghalian. At meron din pala akong tanggap na order sa araw na ito ng Bake Mac. At eto rin yung kakanin na puto na order din sa umaga ng Sabado. At ang sabi ko nga sa anak ko, anak, yung order na yan ay bayad na. Kung hindi ako magluluto ng paninda ko sa araw ng Sabado, ay wala tayong benta. O diba Mars, tama naman ako dahil yung mga order ay bayad na through online. Kaya hindi papayag si Mars na walang benta sa araw ng Sabado.